من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان اللهم زدنا علما وبارك لنا في اجتماعنا هذه أو هذا اليوم المبارك أسألك يا ربنا أن تغفر لنا وزدنا العلم وجعلنا من المخلصين ومن الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم آمين أما بعد فالسلام عليكم جميعا أيها المسلمون لا زلنا في موضوعنا وهو موضوع يهمنا جميعا لأن هذه قصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث نستفيد منها كثيرا ونستنبط منها من الأدلة ما ينفعنا في هذه الحياة وإنها عبرة لأولي الألباب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويزدنا علما ويجعلنا من الفائزين في الدنيا وخاصة في الآخرة لأننا لا يمكن أو لا يفوز الإنسان إلا بما جاء به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah sa ating pagpapatuloy sa talambuhay ni Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Okay ba itong mic o nawala? Parang nawala yata yung mic ninyo. O humina siya. May battery ba? Kinakailangan to ng battery? So, uminto tayo noon sa mga usapin sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Nung nandun siya sa Makkah, marami siyang pinagdaanan. Pinagdaanan ng mga lungkot, hirap, at mga pagsubok. Ito yung sinasabing marhalatu hayatuhu fi Makkah. So dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam at 10 ng kanyang mga kasamahan na sila ay tumanggap ng Islam, nung nandoon sila sa Makkah, nakuha natin sa mga nauna na ating talakayan na wala pa silang lakas. Kukunti ang bilang ng mga Muslim. Hindi pa ipinapahintulot sa kanila ang lumaban. Hindi pa ipinapahintulot dito ang pag-aayuno. Hindi pa pinapahintulot ang Hajj. At hindi pa rin ipinapahintulot na kayo ng mga kamusliman ay lumaban sa pang-aapi ng mga Quraysh. So sa 13 taon ang pananatili ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah na napakahirap ang kanilang pinagdaanan. 3 taon na sila ay naka-boycott. Walang kalakalan, walang pakikipag-usap, walang negosyo, walang kasalan, walang pakikipag-usap at ugnayan sa kahit sino at pinaparusahan ang sinuman ang papasok sa Islam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga
matinding pangyayaring ito, dumaan din na kung saan nawala na rin ang kanyang mga pinakamamahal sa buhay, ang kanyang tiyuhin, si Abu Talib na nag-aruga sa kanya, at ganoon din ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid. So nung nangyari ang lahat ng mga pahirap at pagsubok sa buhay ng mahal nating propeta, 10 ng kanyang mga kasamahan, ano na ang sumunod na kabanata na dapat nilang gawin? Kung titignan natin sa isang anggulo, bakit hindi pa sila naglakbay? Bakit hindi pa sila umalis? Bakit hindi pa sila nag-migrate? Di ba? Ibig sabihin, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya magawa ano ang gusto niya. Kasi siya ay nag-aantay ng revelasyon o pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa mga dapat niyang gawin. Alam natin yan, si Propeta, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi kailanman magsasalita, magsasabi, ano ang gagawin ni Propeta maliban sa ito ay lahat ng mga revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil sa mga matinding pagsubok at hirap na kaganapan na nangyari sa Makkah, dumating ang pagkakataon na sila ay pinapahintulutan ng lumisan. May tanong dito. Lumisan si Propeta o sila ay naghijra dahil ba sa pahirap? Dahil ba sa takot? Dahil ba sa pangamba sa kanilang buhay? O anong dahilan? Palagay ninyo. Sa matinding hirap? Sa matinding takot? O sila ay ayaw lumaban? Kaya sila ay lumisan. Palagay niyo, saan doon? Sa tatlo. Sila ba ay lumisan o naghijra dahil sa takot? Dahil ba sa matinding pagsubok na hirap na kanilang nararanasan sa mga pahirap ng mga Quraysh? O dahil din ito ay wala silang lakas at dapat silang lumisan? O pang-apat ay wala sa nabanggit? Meron na kayong pagpipilian. 4 na katanungan at 4 na iisa ang pipiliin ang tamang sagot. Kapatid na Brazil. Oh, Brasilia! Alam mo, may pinsan ako, pangalan niya si Brazil. Bakit? Kasi yung kotse nila, Brasilia nung nauna doon sa Marawi, tapos ipinanganak siya doon sa kotse nila sa Brazil. Brasilia yung tawag nyo. Alam niyo yung Brasilia na kotse, yung dati nung mga nauna? Nakakita kayo doon? Brasilia, Brasilia. Pangalan niya Brasilia. Hindi pa kasi kayo pinanganak, no? Kaya hindi niyo alam. Kami ni Sheikh Ali Janaban, alam namin, no? So, saan doon ang kasagutan? Sa 4. Subok ka ngayon, kapatid na Adonis. Saan doon? Wala pang sapat na lakas. Kaya, umalis sila. Sa'yo bro, ano? Dahil sa pahirap din yun. Sim-sim sawa-sawa. Oo. Lahat yun. Pangalawa, sa'yo kapatid na Ibrahim ka ba? Khalid. Sa'yo, Khalid, ano? Wala sa nabanggit? Sino pa? Masya Allah. So, lalagyan natin ng pang-5. Or, lahat ng nabanggit. Di ba? Mas magaling. Lahat ng nabanggit. Lahat ng nabanggit. Wala sa nabanggit. Dahil kulang kanilang lakas. Dahil sa takot ng mga nararanasan nila. At una ay dahil sa matinding hirap.
Mga kapatid, ang hijrah sa lugha, ang ibig sabihin ay ang paglisan o pag-alis. Sa lugha, intiqal min makanin ila makanil aman. Min makanil syar ila makanil aman. Min makanil dal ila makanil iman wan nur. Ang ibig sabihin ng hijrah ay ang paglipat, pagliban o pag-alis sa isang lugar ng kadiliman patungo sa liwanag. Ang pagpunta sa lugar na kung saan nandoon ang kapayapaan at aalis sa lugar na nandoon ang kaguluhan at walang katahimikan. Ayon sa mga pagtas, si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi sila umalis sa Makkah dahil sa matinding hirap, sa matinding pagsubok, dahil sa takot, hindi rin sa dahil sa takot, at lalong hindi rin dahil sa matinding pahirap sa kanila. Datapwat ito ay dahil sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tama yung sagot ni kapatid na Khalid. Wala sa nabanggit. Correct yun. So, yung mga nabanggit na yun, wala yun. Although may ibang nagsasabing mga pagtas dahil sa pahirap sa kanila, umalis sila dun. No. Si Propeta at ang mga Muslim hindi natatakot. Pagdating sa labanan sa karapatan sa Islam, naisip pa nilang mamatay dahil alam nila ang gantimpala nito ay ang paraiso ng Allah, lalong-lalo na kung ikaw ay totoo ang iyong pananampalataya at paninindigan sa tunay na nag-iisang Diyos. Ano rin ang buhay mo dito sa isa mo dito sa mundo kung wala rin ang paraiso? Di ba? Ngayon, lumisan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, pangalawang tanong, utos ng Allah, wajib kay Muhammad sa kanyang mga kasamahan. Mayroon bang dapat maghijra tayo ngayon? Sa kapanahunan natin ngayon, sa kapahunan ng mga sahaba, pagkatapos nilang maghijra, ngayon hanggang sa magunawang mundo, tayo pa rin ba ay pwedeng maghijra sa katulad ng ginawa ni Propeta kung nandoon tayo sa mga lugar na mga nabanggit? Itaas ang kamay. Anong sagot? Yes, pwede. Pili kayo ng tatlong sagot. Pwede. Pangalawa, hindi pwede. Pangatlo, ay lahat pwede. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, wala sa nabanggit. Babalik tayo sa elementarya. Ha? Batid na bago. Babalik tayo sa elementarya. Abdurrahman, saan ka doon? Pwede? Sabi nila, pwede. Ikaw, saan? Nakigaya ka lang. Pwede. Wala kang sariling paninindigan. Pangatlo, ano sa'yo, bro? Salawahan ka na ngayon. Lahat ng nabanggit. O, ano pang sagot? Lahat ng nabanggit. Ang totoo ay wala ng hijrah ba'dal Fathi Makkah. Sabi ng mga pantas. Kasi ang hijrah sa kapanahunan ni Propeta, pagkatapos ng Fathul Makkah na sila ay nagbalik muli. Tingnan nyo ang hijrah ni Propeta Muhammad, bakit ipinag-utos ng Allah? Dahil ang resulta nito ay babalik din sila sa Makkah na walang gulo, walang dadanat na dugo at tatanggapin sila ng mga taga-Makkah. At wala ng hijrah, ba'dal fath, o sa ngayon, hanggang sa magpakailan, maliban, sabi ng mga pantas, na ang paghihijra ng mga Muslim ngayon, noon, magpakailanman, hanggang nabubuhay pa tayo, ay ang paghihijra, paglilipat natin mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Mula sa kasalanan patungo sa paghingi ng kapatawaran. Mula sa paggawa ng kasamaan patungo sa paggawa ng kabutihan. Ang hijra, ikaw, ako, lahat tayo naghihijra, araw-araw nararanasan natin yan na dapat nating nilabanan. Ang ating sarili, ang kasamaan ng ating sarili at kasamaan ng anumang kasamaan ng bawat isa sa atin. Yun ang hijra. Paglipat, bro. Ikaw, hayaan mo nga kaya ang sarili mo na ganyan ka. Hindi ka magtawba, hindi ka magbalik loob sa Allah. Nananatili ka sa dilim, nananatili kang gumagawa ng kasalanan, nananatili ka anong ginagawa mo.
So ano sa ng paghihijra mo? Wajib sa atin ang paghihijra, istighfar, taubatun ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. O kayo na mga mananampalataya, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pagbabalik loob. Dahil patatawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kasalanan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dapat natin intindihin sa hijra, bago pa sila umalis ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, ay mayroon ng mga Muslim na nagsialisan. Actually, ang hijra ni Propeta mula Makkah patungo ng Madina, pangatlong hijra ito. Unang hijra ay ang nakuha natin noong sina Ja'far, sina Uthman ibn Affan at asawa niya na si Ruqayya na anak ni Propeta Muhammad ay unang hijra nila sa Habasha. Nangyari dun nung ikawalo ng nubuwa na si Propeta pinag-utusan din sila ng pangalawang hijra sa Habasha. So there happened twice migration of the few Muslims from Makkah to Habasha. Pangatlong hijra, itong paghijra ng mga ibang kamusliman na nauna sila na paunti-unti at pasikreto na hindi lantaran mula ng magkapatungo ng Madina. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hijratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kitab ar-Rahiq al-Maktum wa fi ba'd al-kutub as-sirah. Dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaibigan na si Abu Bakar as-Siddiq. Faqala la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar udina li an akhruja aw uhajira min Makkah ila Madinah. Pinahintulutan na ako ng Allah o pinag-uutusan na ako ng Allah na lumisan dito sa lugar na ito. Fa inni kad udina li fil khuruj. O Abu Bakar, ako'y pinapahintulutan na umalis dito. Matagal na maski gusto natin, pero ako hindi. Maliban sa kapahintulutan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah. O sugo ng Allah, kapiling mo ba ako? Kasama ba kita? As-suhba. Walang iwanan, walang hiwalayan, ya Rasulullah. Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Abu Bakar. Ikaw ang pinagsabihan ko dahil gusto ko na ikaw ang kasama ko. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ama niya si Abu Bakar na matalik na kaibigan na pinakamamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, naiyak si Abu Bakar na pag-iyak ng ligaya sa sobrang saya. Sabi ng mga pantas, hindi lang dahil si Propeta ay gusto niya na makasama si Abu Bakar na lumisan sila mula patungo ng Madina, datapwat ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah na ilham bi Rasulillah na ang kasama mo na dapat mong kasama si Abu Bakar. Hindi sa kahinsin. Bakit? Nagpapatunay, sabi ng mga pantas, na si Abu Bakar, Abdullah at-Tamimi, na siya, bin Quhafa, ang pinakamamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang mga naging kaibigan. Timbangin ang pananampalataya ni Abu Bakar at ang mga ummah ni Propeta Muhammad, mabigat pa ang pananampalataya ni Abu Bakar. Itinaya ang buhay, ang oras, ang yaman, walang itinira, lahat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibi, la tahzan, innallaha ma'na. Nung sabihin
ng isa sa kanyang kasama o silang dalawa na nandoon sa yungib, na sabi niya na huwag kang mabahala, huwag kang malungkot, o aking mahal na kaibigan. Bakit? Dahil ang Allah ay ating kasama. Ano pa ang pangamba mo? So, nung ito nangyari, mga kapatid, nagpapatunay at sasabihin natin sa mga Shia, sa mga kamusliman na mga Shia, o sa mga iba pang mga grupo ng mga sekta ng mga kamusliman, na anuman ang ipilit nyo, na sabihin nyo, na dapat pagkatapos ni Propeta Muhammad ay si Ali ang maging khalifa, o sino pang mga khalifa na gusto nyo, nagpapatunay na kabaliktaran at mali ang inyong pananaw at akida na dapat si Ali o kahit sino man datapwat si Abu Bakar dahil siya ang pinili ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ang pinakatunay kong pinakamamahal at kaibigan ko, pero kung ako pa ay pagkakalooban ng pangalawang kaibigan, bukod pa sa iyo Abu Bakar, kung mawala ka Abu Bakar, ikaw pa rin ang aking pipiliin. Daka huwal hubbu fillah. Mga taong nagmamahalan na para sa Allah, na walang katumbas, walang kapalit. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, nung sila ay umalis, bago sila umalis, nagpulong ang mga Quraysh. Ano na? Puno na ang lahat. Wala na tayong dapat gawin maliban na si Muhammad na ito ay dapat nang mabura sa mundo. At sino ang kanyang mga kasamahan? Nagpulong sila. Nung sila ay nagpulong, sa dami ng mga Quraysh, malalakas, mayaman, lahat ng impluwensya na sa kanila, sabi nila, ang gawin natin ay mahuli siya, pahirapan natin. Katulad ng pagpapahirap ng mga Muslim. O di kaya, ilabas siya dito sa lugar natin. Itatakwil. Papahirapan, itatakwil. Dumating si Iblis sa pagpupulong ni na Abu Jahal at kasamahan ng mga ito. Nung nagsabi sila ng gano'n, hindi yan pwede dapat nangyari na nagkatawang tao si Iblis. Kasi kung yan ay ililipat ninyo, marami pa rin yung mga supporter na totoong naniniwala. Tuloy pa rin ang laban. Yung isa sinabi nyo ikukulong, hindi rin yan magsasucess. Kasi kung ikukulong natin yan, mayroon pa rin yan mga sympathizer. Maari sila ay makatakas. Sabi ng isa, ang pinakamaganda ay paslangin. Patayin. Sino? Si Muhammad. Sabi ni Iblis, yan ang pinaka numero 1 na gagawin ninyo. Paano? Yukhattitun. They planned. Anong sabi nila? Gagawin natin ay hindi ang papatay sa kanya ay isang tribo. Isang tao o 2 o 3. Pipili tayo sa ating mga Quraysh ng sino ang pinakamalakas, impluwensya, mayaman na kinatatakutan sa ating mga Quraysh. Anong tribo ka, Bani Nadir? Anong tribo ka, Bani Kunayka? Anong tribo mo, Bani Hisham, Abu Manaf? Lahat ng mga tribong ito, kukunin natin ang pinakatigas na mga kalalakihan na sila ang papatay kay Muhammad. Napili ang 11 mga kalalakihan. Nangunguna si Abu Jahal bin Hisham, si Al-Hakam bin Abi Al-As, si Uqba bin Abi Mu'ayt. Itong si Uqba, naalala niyo yung istorya dito kay Uqba, na dinuraan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, bumalik sa kanya ang dura niya, umitim ang kanyang muka, hanggang namatay sa Badar na nandun pa rin ang mga pagsisisi at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Nandun rin si Nadir bin al-Harith, Amiyah bin Khalaf, Zam'a bin al-Aswad. Oh, marami to. Abu Lahab, Abu Abi Khalaf, Nabiyah bin al-Hijjaj, ang pinakalabing isa ay akhuhu na kapatid nito ni Nabi bin al-Hijjaj na si Maniyah bin
al-Hijaj. 11 na nagplano. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung natanggap niya ang wahi, pumunta siya kay Abu Bakar. Na hindi ginagawa ni Propeta na magbibisita kay Abu Bakar sa oras na kung saan ito ay after duhur na kasikatan o kainitan ng araw. Nagtaka si Abu Bakar. Dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaibigan. Sinabi niya, Abu Bakar, papasok ako. Sabi niya, usugo ng Allah, pumasok ka na. Sabi niya, sino ang kasama mo dyan? Sabi niya, paalisin mo. Sabi ni Abu Bakar, man ma'aka, ukhruj, man ma'aka. Sabi ni Abu Bakar, maliban sa kundi ang pamilya mo. Nag-usap sila, sinabi niya, udina li lil hijra, pinapahintulutan na ako na ngayon ay lumisan dito sa Makkah. At walang sinabi si Abu Bakar, kundi ang gustong-gusto niya na makapiling kang talik na kaibigan. Sugo ng Allah, ako ba ang kasama mo? Sabi ni Propeta, oo, ikaw. Natural, hindi lang sa kagustuhan ko. Wahi mula sa Allah na ikaw, dahil ang buong buhay mo, pera mo, lahat isinangla mo para lang sa Islam, pagmamahal sa akin. So ano nangyari? Nagplano ang mga nagplano. Ang kanilang planong kitilin o paslangin si Muhammad. Anong gagawin? Si Muhammad ay natutulog yan ng maaga. Gigising yan ng pangalawang hati ng gabi. Sa pangatlo, bago mag-fajr, lalabas yan, pupunta ng haram para magdasal. So anong gagawin? Bago magtakip silim, andoon na tayo. 11 kalalakihan. Walang habag, walang awa, na dapat paslangin, patayin si Muhammad. Nandoon sila. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumating sa kanya si Jibril sa araw na ito na ikaw ay papaslangin nila o Muhammad. Utusan mo si Ali radiyallahu anhu na siya ang manatili sa iyong higaan. Inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Ali. Sabi niya, Ali, dito ka matulog at ito ngayon aalis na ako papunta sa bahay ni Abu Bakar at aalis na kami. Noong sila ay umalis, mga kapatid, dumaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa 11 mga kalalakihan na mayroon pa siyang daladalang mga buhangin at nilagay sa kanilang mga ulo. At nalakad sila, nakabulat ang kanilang mga mata, nakita nila si Muhammad na parang alala, kumbaga wala silang nakikita. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Surah Yasin? Marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadha Allah bi absarihim anhu fala yarawnahu. Tinanggal ng Allah sa kanila ang kanilang mga paningin. Na dumating si Muhammad na dumaan sa kanila, na papaslangin nila na walang habag at walang awa, at ito ay gustong-gusto nila paslangin, at ito ay isang kabantugan sa kanila kung sino makapatay kay Muhammad. It is an honor kung sino ang makapaslang sa kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya Allah, aming itinalaga sa kanila, nilagay sa kanila, sa mga pagitan nila, at sa kanilang unahan, saddaw na ito ay may hardin na hindi nila na... Alam niyo bro, minsan ganun ang mata. Sino yun? Dumaan na yun sa'yo, pero hindi mo nakilala. Nangyayari yan. فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nangyari ito at hindi nila nakita. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang isa sa mga kalalaki na nasaksihan niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumaan sa kanila, Mabikum, ayyuhal Quraysh, ano ba ang kayo? Sinong inaantay niyo rito sa bahay ni Muhammad? Sabi niya, huwag kayo maingay. Maliban sa paglabas ni Muhammad, dahil papaslagin namin, ano si Muhammad? Dumaan sa inyo, hindi niyo nakita. Bawat isa sa inyo, nilagyan ng mga buhangin ng inyong mga ulo. فَإِذَا هُمْ أَتَعَجَّبُوا tinignan nila o kanilang
nilamas ang kanilang mga ulong may mga buhangin nga. Sa lamangkero si Muhammad, mangkukulang si Muhammad, dapat paslangin, dapat patayin, saan siya dumaan? Pumunta sila sa kanilang bahay, bahay ni Muhammad, natagpuan nila si Ali, ginising nila si Ali, Ya Ali, Wen Muhammad, la adri. Sinaktan nila si Ali. Ikinulong si Ali. Maski gaano kalakas. Kasi sa puwersa na yun, mga kapatid, wala nang lakas ang mga kamusliman. Kahit sinong magmuslim, paslangin at patayin. Nung yun ang nangyari kay Ali, walang patawad ang mga Quraysh, maliban sa habulin. Saan pumunta si Muhammad sa gabing ito? Hinanap nila. Gabing yaon sa ika-17 ng Safar, ng ika-14 ng Nubuwa. Naka 13 years si Muhammad sa Makkah. After ng 13 years, pumalit ang Muharram Safar. 2 months after pumasok ang ika-14 ng pagiging taon ni Propeta Muhammad, ika-12, ghadara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baitihi ila Abu Bakar. Mga kapatid, subhanallah, matindi pala ang hirap na naranasan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung umalis sila, ghadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi laylatin 27 min syahri Safar. Safar, sa ikalawang buwan ng ika-14 na pagiging nubuwa. Al-Muwaffaq corresponding to September 13 at September 12 ng September 13 ng month ng December. Subhanallah, nandito ila Dari Raqiyah. Hinabol nila, mga kapatid. Saan? Si Abu Bakar, ang yaman niya, ibinuhos lahat. Nag-assign siya ng tao, si Abdullah ibn Uraykit. Si Abdullah ibn Uraykit, kasamahan ng mga Quraysh na hindi kakampi sa kanila at hindi rin kakampi kay Muhammad, pero siya ay gusto niya ang pera. Pero nandun lang siya, civil. Dahil maalam sa mga lugar kung saan ang daan patungo Makkah papunta ng Madina. Ilan ang kabayaran mo? Ilang gusto mo? Ito, binigay ni Abu Bakar. Idaan mo kami sa daan na hindi namin matatagpuan o hindi kami masasalubong ng mga kalaban. Alam mo na ang buhay namin. Bakit? Kasi ang ulo ni Muhammad at ang ulo ko o kahit sino sa amin ay may pabuya na 100 kamelyo. Ang sinong makahuli, buhay o patay si Muhammad. Si Suraka ibn Malik, mukhang pera, mundo ang gusto niya, kapalit, paslangin si Muhammad, ituro kung saan ang kanilang pinagtatagpuan bago pa sila umalis. Sabi sa kanila ni Abdullah ibn Uraykit, napapalibutan na tayo. So, mangyari lamang na dyan muna kayo sa Gar at Tur. Isang yungib, isang bundok na tawaging Tur, na kung saan doon muna nagpalipas ng 3 araw si Muhammad at ang kanyang pinakamamahal na matalik na kaibigan na si Abu Bakar. Nung nandun sila, mga kapatid, paano sila kumakain? Si Asma bintu Abu Bakar na isang buntis na anak ni Abu Bakar. Nung hindi na nila nahanap, nagdidisturbo na, uminit na ang ulo ng mga Quraysh, hindi sila nagtagumpay, pumunta sila sa bahay ni Abu Bakar. Nasaan ang iyong ama? Sabi niya, hindi ko alam. Nasaan si Muhammad? Hindi ko alam. Wallahi, si Abu Jahal, sinampal niya si Asma na buntis, na babae. Yung kanyang earrings, ano ba tawag dito sa Tagalog? Hikaw, tinanggal pati. Sinungaling ka.
lumisan sila. Si Asma, sa tibay ng pananampalataya sa Allah, pagmamahal sa sugo ng Allah at sa kanyang ama, maski gaano siya kabuntis sa loob ng 3 araw ng kadiliman ng gabi na walang tulog at takot at pangamba, nagdadala ng pagkain kay Propeta Muhammad at sa kanyang ama. Si Abdullah bin Uraykit, na naghahanda rin para lumisan, sabi niya, ang patungo papunta ng Madina, diyan sa Hilaga. At yan ang karamihan na alam natin na daan. Ngayon, ang gagawin natin, instead na Hilaga tayo dadaan, sa timog tayo dito sa may Magka, para kung makasalubong natin sila doon, ay hindi nila tayo makikita. Ano sabi dito ng mga pantas? Ang pakikipaglaban ay utak. Hindi dahil alam mong mamamatay ka na doon, sige, ibuhis mo ang buhay mo. Utak ang gamitin. Lahat ng gagamitin. Pag-iisip muna, bago gawin ang lahat. So yun ang ginawa nila. 3 araw, pagpasok ni Abu Bakar, doon sa yungib na yun, sabi niya, sugo ng Allah. Wallahi, hindi ka unang papasok dyan sa yungib na yan, na madilim, na hindi natin alam kung anong mga uri ng mga pwede tayo, ikaw ay mapinsala. Ako ang unang papasok. Pag alam ko na, nabatid ko na, panatag at okay ang mangyayari, sumunod ka o sugo ng Allah. 3 araw, bago sila dumating doon, ayon sa mga pantas, humigit kumulang ilang kilometro, 10-20 kilometro mula sa kanilang bahay, nilakad nila, tumatakbo, napipilitan silang dahil sa takot, pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumaan ang kanyang mga paritay ng lamig at nasaktan. Pagpasok nila sa yungib, pagpasok ni Abu Bakar, biglang nakapasok si Propeta Muhammad at sabi ni Abu Bakar, sugo ng Allah, pasok na kayo. Nung siya ay nakapasok sa pagod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi mga kapatid, may edad na rin yung Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na yun. More than 50 years old na. Pasalamat kayo, more than 50 years old kayo, malakas pa. Pero si Propeta sa kapanahunan na yun, nangihina na. Pagpasok niya doon, hindi niya namalaya na nakatulog sa kanyang kaibigan at ang kanyang ulo na nandito sa... Hindi. Kita ni Abu Bakar sa pagod niya, nakatulog siya. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay nakagat ng isang uri ng uod o pwede natin sabihin na nangangagat na matindi o sabihin natin scorpion o anuman. Noong nakagat ang kanyang paa, hindi niya magalaw-galaw. Tumutulo ang kanyang luha, nahulog sa mukha ni Muhammad. Nung nahulog, nagising si Propeta, ya Abu Bakar, ba't ka naiyak? Sabi niya, sugo ng Allah, wala. Matali kong kaibigan, mahal kong kaibigan. Ano nangyari? Napansin ni Propeta Muhammad. Sabi niya, may kumagat sa akin. Binasahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dinuraan niya na wala ang kamandang ng kagat. Propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano nangyari? 3 araw, si Abdullah ibn Abu Bakar, na kapatid ni Asma, yun din ang nagbabalita kay Abu Bakar at kay Muhammad kung ano na ang nangyayari sa loob ng Makkah. At ganun din ang ginagawa ni Asma na palihim na nagdadala ng pagkain. Pagkatapos ng 3 araw, mga kapatid, nung umalis na sila, nagtagpo ang lugar na bago sila makalabas ng Makkah, nakita sila ni Suraka ibn Malik. Dala-dala ang kanyang kabayo. Ito na, maituturing ko na ito na magkakaroon ako ng 100 na mga kamelyo. Sabihin ko lang sa mga Quraysh na dito dumaan si Muhammad at si Abu Bakar. Sasabihin ko sa kanila, noong palapit na si Suraka bin Malik, ang kanyang kabayo ay biglang lumuhod at biglang natakpat at hindi makagalaw sa disyerto. Nagtaka.
Si Suraka bin Malik. Ano ito? Kamangha-mangha ang nangyayari. Napansin ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ya Suraka, at ikaw, at anong gusto mo? Sabi niya, wala lang. Alam ko ang batid mo. Ya Suraka, gusto mo ba na ikaw ay magkaroon ng Kasrul Malikul Kisra? Magkakaroon ka ng, alam niyo yung mga king, mga hari, sinusuot nila dito? Minsan mga ginto yun. Corona na magkakaloob ka niyan. Ya Suraka bin Malik. At pagbalik namin sa Makkah, magkakaroon ka ng aman. Magkakaroon ka ng kapanatagan. Dahil sa bandang huli, si Suraka ay nag-Muslim. Bumalik si Suraka. Nakita niya ang pangitain na ito ay totoong propeta. Nakita niya at naniwala siya. Bumalik. O Suraka, ano ngayon? Nakita mo ba sila? Sabi niya, dumaan ako dyan sa may hilaga na dyan ang papunta ng Madina. Wala sila dyan. Ganun din sa Timog. Wala. Hindi ko makila. Hindi ko masabi. Hindi ko alam. Dahil nilihim niya na saan si Muhammad. At si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma. O radhiyallahu anhu. So, nung umalis na si Abu Bakar as-Siddiq at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari ang pagkakataon na muntik na nga matagpuan ang dalawa. Dahil sa yungib na yun, nakapasok silang dalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala inutusan niya ang al-ankabut, ang langga, hindi, gagamba na magkaroon ng bahay. Dumaan sila. Nandoon sila. Nagsasalita sila. Si Abu Bakar as-Siddiq nakatingin doon sa kanilang mga paa. Sabi nila, ya Rasulullah, sabi ni Abu Bakar, wallahi, sabi niya, kung ang isa man lang sa kanila tumingin dito sa ilalim, kita na tayo, ramdam na nila tayo sa pangamba at takot ni Abu Bakar. Anong sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ma dhan ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, anong palagay mo sa dalawa na ang kanilang pangatlo ay ang Allah, ang ating tagapaglikha? Maging panatag ka, Abu Bakar, pag-uutos nito ng Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Poprotektahan ka ng Allah o Muhammad. Ano man ang mga gagawin sa iyo ng mga kalaban sa Islam. Dito bumaba ang talata sa Quran na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit wa yamkurullahu bika wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Sila ay nagpaplano. Ang mga kalaban mo, Muhammad, ang mga hindi mananampalataya, anuman ang kanilang plano na paslangin, patayin, ubusin kayo ng mga kamusliman, o kayo Muhammad, o ikaw ay ikulong nila. O ikaw ay paslangin nila. O ikaw ay palayasin dito sa lugar ng Makkah at sila ay nagpaplano. Mayroon din plano ang Allah. Wallahu khairul makirin. Mga kapatid, aral ito sa buhay natin. Nagpaplano ka, magtira ka, na wag lahat ibigay mo, na ikaw lang ang makakagawa sa plano mo. Dahil may plano ka, pero ang Allah ang siyang tunay na pinakamainam at mabuting nagpaplano sa kanyang mga nilikha. Plano mo na ito ang gagawin mo, ito, lilipat ka dito sa kumpanya, pupunta ka doon sa lugar, aasawain mo to, ito ang mangyayari, ganyan. Sige, magplano ka, whatever. You can plan, whatever you wish. Pero still, the last and the best planner is Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin natin ito sa sinumang mga kamusliman na nahihirapan sa kanilang buhay. Pwede kayo magplano,
Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagplano sa kanyang buhay, may ginawa sa kanyang anumang dapat nilang ginagawa. Nakipaglaban si propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan niya ng mga daan, ano ang mga plano, pero ganun pa rin, bandang huli, magtiwala at manalig ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang mag-aayos at magpaplano at magbibigay sa tawfik sa anuman ang mangyayari sa iyo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung umalis na sila sa Al-Gharu Thur, ilang araw sila bago dumating sa Madina, palagay niyo? Palagay lang. Pwede manghula. Umalis sila sa Magka ng ika-27 ng Safar. Tama? 27 ng Safar. Dumating sila sa Madina ng ika-12 sa Rabiul Awwal. Bilangin niyo, mathematics. Ha? Hindi ko alam kung tinalaban kayo ng kape na ininom nyo kanina. Hulaan nyo agad, inulan nyo agad, nagbigay na kayo agad ng bilang na hindi nyo pa iniisip. Ganyan kasi ang tao. Makasagot lang, maski mali. Isip-isip muna ba noon sa di kayo mong kinabuhi karon. Ha? Muhammad, 27 ng Safar, dumating sila ng Madina ng ika-12 ng Rabiul Awwal. Pagkatapos ng Safar, ang sumunod na buwan ay Rabiul Awwal. Masya Allah. 2 weeks, bro? 2 weeks. Ayon sa calculation ng mga pantas, umalis si Muhammad sa kanyang bahay ng ika-27. Dumating sila doon sa Gharu Thur sa Magka ng 3 araw. Yawmul Khamis, Laylatul Jum'ah, Khamis, tapos Jum'ah, Sabt, hanggang nung Ahad ng pangatlong araw o lumagpas na para magiging 4 na araw, lumisan sila doon, papunta ng Madina. Kaya nung dumating sila mismo sa Madina, ay may lugar na kung tawagin Quba. At sa Quba, doon sila dumating ng ika-8 ng Rabiul Awwal. Sa ibang riwaya, ika-9. Kung ganun, kung umalis sila doon, 7 o 1 linggo o 8 hanggang 9 na araw sila dumating. Kasi nung nanatili siya doon sa Quba ng 3 araw, kay Abu Ayyub al-Ansari, after ng 3 days, lumisan at pumunta sila ng Madina. At doon sa Madina, doon na naganap ang sinasabing ika-12 ng Rabiul Awwal ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. Bago sila dumating ng Madina, dumaan sila sa mga lugar na hindi inaasahan, na may mga naganap na pangyayari. Dumaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lugar na bago sa Madina, wa fi tariqil laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ummu Ma'bad. Wa man hiya Ummu Ma'bad? Mga kapatid, sa tarikh ng Islam, pag tinanong kung sino ang nagbigay na maliwanag na klaro sa pagsasalarawan sa physical na anyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang babaeng ito ay si Ummul Ma'bad. Ummu Ma'bad kung tawagin. Siya ang gawain niya sa lugar na kung saan ang lahat ng mga nanlalakbay nagpapahinga sila. Umiinom o kumakain ng tamar o anumang laban na pwede nilang mainom. Dumating doon si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, pagdating nila doon, kasama si Abu Bakar Siddiq, nakalimutan natin ang isa pa sa mga pangalan na kung saan si Amir bin Furaida. Amir bin Furaida, nakasama nila, siya
kasama ni Abdullah bin Qurayid, na siya yung guide nila, si Amir bin Furaida, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar. Ano ang gawain ni Amir? Ang gawain ni Amir, ang ginagawa niya mga kapatid, ang kanyang kamelyo o ang kanyang kabayo ay sa gabi ay pinapalakad niya para lituin ang mga Quraysh na maari dito dumaan si Propeta. Wallahi, ang pag-explain dito ng mga kapantas, pwede naman si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtawakal sa, "Ya Allah, ikaw nagpahintulot sa akin." Maski wala na itong hanapin pa namin si Abdullah bin Qurayid para igabay kami sa daan. Maski wala na itong si Amir na para lidlangin ang mga Quraysh na hindi kami makita. Maski doon na kami dumaan sa Hilaga na papunta ng Madina. Kasi yun naman paprotektahan po kami. Bakit pa namin gagawin itong mga ito? Nagpapatunay na ang Islam ta'akhudu bil asbab. Lahat ng gagawin mo, bro, wag lang magtawakal. Kailangan may gawa. Kailangan may kilos. Una, nandoon yung pananalig mo sa Allah. Na nagtitiwala ka sa Allah, na hindi mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah, at nananalig ako sa iyo, Ya Allah, gagawin ko ano ang parte na dapat kong gawin. At yun, ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. May kasabihan nga ang mga Arabo, "Tarjun najatah walam tamluku masalikaha ilman bi anna as-safinata la tajri 'alal yabis." Masya Allah. Kayo ay nagnanais na magtagumpay. Pero hindi nyo ginagawa ang mga paraan na para kayo ay magtagumpay. Alamin ninyo na ang vapor ay hindi lumalarga sa lupa. Alalim yun na kasabihan ng mga Arab. So, ibig sabihin, bro, gagawin mo. Ang pagtatawakal sa Allah, huwag kang maniwala na panindigan mo na pag hindi ko ito ginawa, hindi mangyayari. Kasi hindi maghihiwalay ang dalawa. Paninindigan na paniniwala na ang Allah ang maggagabay at siya ang magpapahintulot na may kasamang kilos. May iba kasi na mga tao na naniniwala na kung hindi ang talino ko, kung hindi ang lakas ko, kung hindi siya ang gumawa, kung hindi akong gumawa, kung hindi ako nagpursige, nagpakahirap, hindi mangyayari ang lahat. Yun, sabi ng mga pantas, yun ay pagiging shirk na pagtatambal. Kasi nawala ang tiwala mo sa Allah, nagkaroon ka ng tiwala mismo sa sarili mo. Kaya hindi maganda ang sino mang mga Muslim na sobrang tiwala sa sarili. Manatili magpakumbaba, manatili na mangmang na walang alam, manatili na ikaw ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kang umasa dahil ang isang Muslim na totoong matalino, na totoong alam niya, ay gumagawa pa rin ng nagpupursigi ng mga gawain para patawarin at kahabagan ng Allah. At hindi umaasa na sabi niya, nagawa ko naman ito, nagdasal na ako, patatawarin na ako ng Allah, lahat-lahat. Bro, hindi ganun yun. At ang pinakamasamang bobo ng Muslim ay siya na umaasa na hindi pa siya gumagawa. Sabi niya, nandiyan ang awa ng Allah. Paano ka kahawaan ng Allah kung hindi mo gagawin at hindi mo tutulungan ang sarili mo? Sige nga, bro. Paano ka patatawarin ng Allah na hindi ka nagdarasan? Paano ka patatawarin ng Allah na hindi ka nagpabalik o ba't hindi ka nagtatawba? Mantiki, logic, paano yung mangyayari? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumaan kayo ng ma'bad. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron bang maiinom sa inyo? Bro, naubusan na sila ng maiinom at pagkain ang mahal ninyong Propeta. Kasama si Abu Bakar. Ilang araw sila nasa daan. Wala na si Asma na nagbibigay ng pagkain sa kanila. O di kayo meron kayong laban. Sabi ni Ma'bad, wallah, wala kami maliban sa ito na lang ang natitira at wala na. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mahadi syata. Ano itong isang uri ng hayop na yung malaming
Oh, tupa. Itong tupa na ito. Shata is tupa. Ano ito? Bakit ang payat? Sakit. Sabi niya, parang wala na ang silbihan. Kasi hindi na nagbibigay ng laban. May sakit pa. Ang payat-payat pa. Wala na. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ba ipahihintulatan mo na ahaplusin ko siya? Sabi niya, umumabag ay gawin niyo. Hindi pa niya alam na yun ang sugo. Kung yun ay si Muhammad, inaplos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, biglaan nagbigay ng laban ang isang tupa na may sakit na payat na hindi makapagbigay. Daka Rasulullah, yan ang mga sugo ng Allah na nagbibigay ng mirakulo na mula sa kanilang Panginoon. Umalis na sila, dumating ang asawa niya, si Abu Ma'bad, sabi niya, bakit nabuhay itong naging sigla at nagbigay ng gatas itong satan natin, itong tupa? Sabi niya, may dumaan dito. Sino? Galing sila sa malayo, pero hindi ko kilala. Paano? Wala na. Pakipaliwanag. Pakisabi, ano ang itsura niya? Doon si Abu Ma'bad nakilala sa tarikh ng Islam. Si Muhammad, yun ang nagtao na dumating na hindi masyadong matangkad, hindi masyado siyang maliit, pero bilog ang mata, na maitim ang kanyang mata, na hindi kulot ang kanyang buhok, na ang kanyang mukha ay hindi bilog na parang sinasabi nating buwan, pero para ito ay oblong. Tapos ang kanyang tiyan ay hindi malaki, na hindi katulad ng mga tiyan natin na lumulubo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag tumatayo siya, ang kanyang tiyan at buo ng kanyang katawan, diretso. Na parang nakita mo siya, nakalulugdan mo, at mayroong kapanatagan na mararamdaman mo sa mukha ng taong ito na kaaya-aya na nagbibigay ng kapanatagan. Ang kanyang dila, kamay, ang kanyang pagsasalita, ang kanyang pakikitungo, ipinaliwanag ni Ma'bad. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariq laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Buraidah bin al-Husayb al-Aslami wa ma'ahu nahu 80 shakhsan. Si Buraidah, napadaan sila at pagkatapos dun kay Ma'bad, nakita nila, sino kayo? Sabi ni Juan, ito yung mga tao ko ito. Sino ba ito? Ito yung napabalita sa Makkah, na ito yung papaslangin, ito sinasabi nilang sugo. Sabi ni Propeta, ya Buraidah, hindi ka pa ba tatanggap at hindi ka pa ba naniniwala? Wallahi, sabi niya, naniniwala ako na ikaw ay sugo ng Allah. At si Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. Nag-Muslim ang kanilang leader, nag-Muslim ang 80 mga kalalakihan. Sumama pati sila sa Madina. Dalika huwa fadlullah yu'tihi man yasha. Ito yung habag, awa, at biyaya ng Allah na bibigyan ng sinong kanyang naisin na bigyan. Hindi dumating ang pagtuturo ni Propeta sa kanila, nakita lang sila ni Propeta Muhammad, doon na binigyan na sila ng gabay. May mga tao na ilang beses mo sabihan ng Islam, walang gabay. Ngayon si Propeta sallallahu alaihi wasallam, fi yawmul ithnain 8 Rabiul Awwal sanat 14 min al-nubuwah hiya sanatul ula min al-hijra al-muwaffaq 23 ng September 622 ng miladi, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Quba. Dumating siya sa Quba, inaantay ng mga tao at nakita ni Al-Ansari, Al-Ayyub Al-Ansari, at pinatuloy sa kanya, gumawa siya ng masjid. Unang ginawa ni Propeta Muhammad ay masjid. Kaya ang Islam matuturing na awwalu masjidi ussisa fil Islam, Masjid Quba. Ang Masjid Quba ang pinakaunang dasalan ng mga Muslim sa pangyayari sa kasaysayan ng Islam, ang Masjid Quba. Pagkatapos ng 3 araw, umalis si Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasama ng mga Muslim, at binili nila ang lupain na kung saan doon gagawa muli ng masjid, na ito ang Masjid Nabawi. Sa kanilang paglalakbay, ang sinasakyan niya na kamelyo at sinabi, sabi ni Propeta, hayaan siya. Da'aha fa innaha ma'mura.
Yan, naririnig yan minsan ng mga Arabo. Da'aha fa innaha ma'mura. Wag niyo siyang pilitin na dito pumunta, bigyan niyo ng direksyon, o diyan siya pumunta. Ayahan siya dahil siya ay pinag-uutusan ng Allah kung saan siya titigil. Tumigil sa lugar na kung saan doon nangyari ang binili nila itong lupain na ito sa pagmamayari ng 2 mga ulila ng mga bata. Binili ni Propeta ang kalupaan. 10 ng mga kamusliman. Ginawa nila ang masjid at pagkaraan magawa nila ang masjid, nagsabi ng mga taga-Madina, walang pinakamasayang lugar at pinakamaliwanag na lugar na tawagin Yatrib, na kinatatakutan na may mga trahedyang nangyayari sa Yatrib na hindi basta ka makapunta doon dahil ang Yatrib ay nagkakasakit ang taong pumupunta roon. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumating sa Madina, tala al-badru alayna. Dumating sa amin ang liwanag na tinawag at binagsagan ng Madina to Rasulullah, city of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Munawwara. Ma'ana al-Munawwara? Liwanag. Nagbibigay ng liwanag. Liwanag sa amin si Muhammad. Siya ay pinakamalaking biyaya sa amin, pinakamalaking hapag at awa at kasiyahan sa nangyari sa buong kasaysayan ng Yatrib dahil dumating si Muhammad isang araw na panaginipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may isang maitim na babae na nakatalikod na umalis sa Madina. Noong napanaginipan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang epidemya na sakit o kinatatakutan sa Madina ay nawala na sa pagdating ng inyong propeta sallallahu alaihi wasallam at nangyari, insyaallah, itutuloy natin ang anong nangyari sa Madina sa oras na dumating si propeta, ano yung mga naganap. Jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum, wallahu yaziduna al-ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.